Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Welcome sa aming bagong Facebook page. Nainanyahan namin kayong samahan kami sa mga pagbabagong magaganap sa aming mga social media accounts. Napakadami naming inihandang programa na maaaring makatulong sa inyo, lalo na sa panahon ng new normal. Araw-araw kami ay magpo-post ng mga devotions, reflections, applications, biblical insights, at madami pang iba. Maaari din kayong magbahagi ng inyong prayer request sa pamagitan ng pag-message sa aming mga social media accounts. Exciting ito mga kapatid! Sama-sama tayong mag-aral ng salita ng Diyos at ibahagi ito sa buong mundo. Ayos ba? God bless us all! Pakawalan mo, matuto kang bumitaw. Bitiwan mo. Huwag mong yakapin, huwag mo angkinin. Oo, huwag kang matakot. Huwag mong ipagkait sa sarili mo. Palayain mo. Uulitin ko, palayain mo. Natuto ka na, matuto ka na. Matuto kang magpalaya at lumaya. Matagal mong ikinubli sa sarili mo. Ipinagkiit mo sa mundo. Inangkin mo, sinarili mo. Mag-isa mong sinalo. At ngayon, ito na ang katotohanan. Oo, nasa harap mo na. Bumangon ka, maglakad ka, lapitan mo. Huwag kang manghina, huwag kang magduda. Piliin mong hawakan siya. Higpitan mo at huwag kang bibitaw. Alam niya ang bawat liko at dilim. Siya ang liwanag sa daanan mo. Oo anak, malaya ka na. Matagal ka nang malaya. At yan ang katotohanan, ang tunay at ganap na paglaya. Pinatnubayan kami ng Panginoon. Basta umingi ka lang ng tawad, tapos mag-pray ka sa Kanya, hindi Kanya pababayaan hanggang sa makarating kami dito. Sa dami pa rin pagsubok bago nakarating. Palagi ko lang sinasabi at pinapanggit yung I can do everything through Christ who give me strength. Totoo na buhay ating Panginoon. Napakabuti niya.
Hello, ako si Dave at ang tatay ko ay isang pastor. Ang tatay ko ay kilala bilang si Pastor Dudes or Brother Dudes sa mga kapatiran. Sir Agravante para naman sa mga kanyang co-teachers. Totoo niyang pangalan ay Donato Agravante. Panglima siya sa magkakapatid. Pinanganak siya noong September 2, 1968 sa Negros Occidental. Pumasok siya sa Cebu Bible Seminary para tahakin na nga yung pagpapastor. Graduate siya ng seminary at napunta dito sa Manila. Dito siya blinace ng Panginoon para maglingkod. Si Papa ay pag sa bahay, siya yung mahigpit pero mapagbigay. Mahigpit kasi hindi niya hinahayaan na tinotolerate yung mali. Mapagbigay, ayun, hinahayaan niya ako na matuto sa iba't ibang bagay. Pero yun nga, may guidance na kasama. Isa sa malaking influence ni Papa sa akin yung kanyang ministry. Sa loob ng mahabang panahon, tapat siyang naglingkod. Isa to sa nag-push sa akin na ako din na anak niya ay pumasok sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi madali yung pagiging isang pastor. Yun yung nakita ko sa kanya. Pero sa kabila nun ay nagagampanan niya yung mga responsibilidad sa loob ng bahay, sa labas ng church, maging sa loob. Ngayon, si Papa ay isa ng ganap na public school teacher sa elementary. Nagtuturo siya sa Commonwealth Elementary School. Ang purpose talaga niya kung bakit siya nagturo sa school sa mga bata kasi gusto niyang input sa mga kabataan yung values formation na ito yung pag-build ng tamang character. Passion talaga niya yung teaching. Noon pastor siya, teacher, hanggang ngayon isa pa rin siyang teacher. So ito ay kanyang bagong ministry. Thankful ako sa Lord sa buhay ng tatay ko at napakaraming learnings na input niya sa akin. Siguro hindi lang din sa akin, pati rin sa mga ibang tao. Thankful ako sa Lord na yung tatay ko ay yung tatay ko. Para sa mga anak, matuto tayong sumunod sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, sapagkat ito yung tama. Ito yung sinasabi ng Bible at may reward itong kapalit. Tandaan natin na porke salungat yung suhestyon ng ating magulang dun sa ating gusto, hindi yun ibig sabihin na hindi nila tayo mahal. Bagkus, ito yung panahon na kung saan tingnan natin yung kung ano ba yung gusto nilang iparating sa atin. Sapagkat walang magulang na gugustuhin mapasama ang kanilang anak. Happy Father's Day po sa lahat ng ama, ng tahanan, and sa mga taong gumanap ng responsibilidad ng pagiging isang ama. Happy Father's Day sa inyong lahat. Hi, ako po si Kuya Ronnie, ang present youth minister ng Holy Spirit Church of Christ sa Quezon City.
tumatakbo yung isip ko, my thoughts are full of what ifs. Yung what if I don't live up to the expectation ng church, or what if I will not deliver, or what if I fail. Kahit ganun, merong paglalaban dun sa aking kalooban. My mind is really rolling. Sabi ng peer, kung tatanggapin mo yan, magkakaroon ka ng responsibilidad na mas mabigat. Kung tatanggapin mo yan, you will no longer do much ministries outside. Kung tatanggapin mo yan, baka paglidin ka ng Bible study sa labas, evangelism purposes. Kung tatanggapin mo yan, more people will be watching your moves. Pero doon ako natatakot talaga sa yung mag-lead ng Bible study sa labas. Lalo na kung hindi mo kilala talaga yung mga taong pupuntahan mo. Hindi ko lang sinasabi, pero doon ako natatakot. Yun, pumasok sa isip ko yung story ni Jonah na inuutusan siya ng Diyos na pumunta na Ninive. Naisip ko rin yon, sabi ko, tatanggapin ko po ba ito, Panginoon? Or may iba pa kayong plano sa akin? Yun, talagang natatakot ako. I fearful that moment na pag tinanggap ko ito mangyayari sa akin. Makakahon ka na dun sa isang responsibility. Sumagi rin sa isipan ko yung letter ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 1:7. Ang sabi doon, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Parang binibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan, hindi yung spirit ng pagkatakot, kundi isang kapangyarihan ng pag-ibig at ng isang mainam na pag-iisip. Ayun, as I pray to God, I submitted to the words of the Bible through the letters of Paul. I need to put my trust in God and overcome this creeping fear within me. Ito yun. Pag na-overcome mo yung fear mo, you will see your greater purpose in life na mayroong ipinapagawa ang Diyos sa iyong buhay. Only then, you can move and see what is beyond. Nagagamit ako ng Panginoon na mag-preach, mag-Bible study sa labas ng church, sa mga streets, sa mga houses. That was my fear before. At ngayon, I have found the joy of sharing His words. Praise be to God and praise be to the Holy Spirit who had guided my decision during those days.
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa scripture reading at ang ating pagbasa mga kapatid ay matatagpuan sa Isaiah chapter 43 verse 25. Alam niyo po mga kapatid, nung binabasa ko po ito, talagang yung promises ng Panginoon sa kanyang mga anak, overwhelming. Dun, yung verse na ito, maaano mo na parang God really cares for all of us. Especially sa mga kanyang anak na tumanggap sa kanya. Kumbaga, yung kung ano may nakaraan mo, baliwala yun sa Diyos. Kasi, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya, ganun na lamang yung kanyang sinabi dito sa Isaiah. Atin po dinggin mga kapatid. Isaiah 43 verse 25. And I will not remember your sins. Ang ganda. At hindi ko na aalalahanin pa ang iyong kasalanan. Di po ba mga kapatid? So brilliant yung pagkasabi, so clear na pag tayo ay nasa Diyos, pag tayo ay tumanggap sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit, sa ating Panginoon, ang ating mga kasalanan ay hindi na aalalahanin. Purihin po ang Diyos sa salitang ito. Tayo pong lahat ay muling magpasalamat sa Panginoon. O Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na ating pong narinig. It is a blessed assurance to all of us. It is a great promise to all of us na mas lalo po kami, Panginoong, mananalig sa inyo. Mas lalo po kami, Panginoong, magtitiwala sa inyo dahil po sa mga pangako ninyo na lubha po, Panginoong, nakakataba ng puso namin na kung paano niyo po kami minahal, Panginoon. Marami pong salamat sa mga salita pong ito na aming narinig, O Diyos. Patuloy niyo po kami ingatan habang kami po'y nananambahan sa umagang ito. This we ask of you through Christ our Lord. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At napakabuti po ng ating Diyos. Tunay nga ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan at wagas. Tayo po umawit sa ating Panginoon. Papuri ko'y
siyaman ang daigdig. Pag-ibig mo'y lagpas pa sa langit. Sa buhay ko'y laging may suliranin. Sa balik ang pag-ibig mo'y gabay sa akin. Di kayang ibalik sa yaman ang daigdig. Pag-ibig mo'y lagpas pa sa langit. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating Panginoon. Ating po siyang purihin, pasalamatan. Tunay na wala na po tayong hahanapin pa sa presensya ng ating Panginoon. Kapayapaan nagmumula sa inyo. At kagalakan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo. Nag-iisang Panginoon, lang naisin ang puso
Good morning po mga kapatid at mga kaibigan. Sa umaga pong ito ay ating ipagpatuloy ang pakikinig sa salita ng Panginoon na may kinalaman sa paksa na makakapagbigay sa atin ng encouragement at dagdag na karunungan kung paano natin harapin ang buhay natin, lalo na sa kasalukuyang panahon na tayo po ay dumaranas ng crisis. Ang buwan ng Agosto ay buwan na kung saan ay ating tatalakayin ang paksa na may kinalaman sa God's promises or mga pangako ng Diyos. At sa umaga pong ito ay isa sa napakagandang pangako ng Diyos para sa atin na atin pong papag-aralan ay may kinalaman sa Kanyang pagmamahal. So sa umagang ito, tatalakayin po natin ang paksa na may kinalaman, God's love never fails. Atin pong pakinggan ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Psalms chapter 136 verse 1 hanggang verses 3 na ganito po ang sinasabi. Praise the Lord, He is good. God's love never fails. Praise the God of all gods. God's love never fails. Praise the Lord of lords. God's love never fails. So sa talata pong ito ay pinag-uusapan at ipinapaunawa sa atin ng manunulat ng aklat ng mga awit kung gaano kaimportante na maunawaan natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang. God's love never fails. God's love is the only love that never falters, and never fails. Takes comfort in your faith and knows that God truly loves you now and forever. So dito makikita po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humihina. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawawala. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. God's love never fails. In 1 John chapter 4 verse 7, sabi ni John, Beloved, let us love one another, for love is from God. And whoever loves has been born of God and knows God. So dito ay pinapaunawa sa atin, sabi ni John, mga minamahal na kapatid, mga minamahal ko, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Na kung saan dapat maunawaan natin at makita natin ang katotohanan na ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Max Lucado once said, God loves you personally, powerfully, passionately. Others have promised and failed. God has promised and succeeded. And that's love is called unfailing love. So dito, binigyan ng emphasis ni Mark Lucado na ang Diyos ay umiibig sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos, His love is unfailing love. Because God's love never fails. Ang pangako ng tao ay napapako. Ang mga promises na sinasabi ng tao ay nawawala. Hindi natutupad. Hindi nagagawa. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nangyayari sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Purihin ang Panginoon. So one of God's promises is His unfailing love. Ito po ay isa sa napaka-importanting paksa na dapat nating pag-aralan at maunawaan na isa sa napakagandang ipinangako ng Diyos sa atin ay nakaugat sa Kanyang pag-ibig sa atin. At ano-ano ba ang mga ipinangako ng Diyos tungkol sa Kanyang pag-ibig sa atin? Tingnan po natin isa-isa. At ating pag-aralan, one by one, ang mga mahalagang paksa na may kinalaman sa unfailing love of God. First, God's unfailing love is eternal. So, ang pag-ibig ng Diyos ay eternal. In Jeremiah chapter 31 verse 3, sabi ni Prophet Jeremiah,
the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. So sabi po dito ni Prophet Jeremiah, minahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag o nag-appear. He appeared to us in the past in saying, ang kanyang pag-ibig ay magpasawalang hanggan. His love is everlasting love. God's love is eternal, meaning His love never ends. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpasa walang hanggan. Sa kabila na tayo, bilang tao, ay nagkakasala laban sa Kanya, minahal pa rin tayo ng Diyos. So God's unfailing love for us is an objective fact, affirmed over and over in the Scriptures. So sa banal na kasulatan, ipinapaunawa sa atin ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos, na ang pagmamahal ng Diyos ay magpasawalang hanggan. So mapalad tayo na umibig sa Diyos, na sa kabila na tayo hindi karapat-dapat na ibigin, inibig pa rin tayo ng Diyos. And God's love is eternal, meaning His love never fails. In Ephesians chapter 4, verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. So dito ay pinapaunawa sa atin kung gaano kaimportante ang pag-ibig ng Diyos. So ang sinumang hindi umiibig ay hindi kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God assured of His love an everlasting love. In His eternal love that never fails, no matter who you are, no matter how sinful you are, no matter what crisis are we experiencing right now in this trying time, whether you felt abandoned, hopeless, living in fear and in uncertainties, God loves you. Huwag niyong kalimutan, mga kapatid, mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. First, God's unfailing love is unconditional. So ang pag-ibig ng Diyos hindi lamang eternal, hindi lamang magpasawalang hanggan, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. So when we say unconditional, ito'y tumutukoy sa katotohanan na kahit sino man tayo, kahit anuman ang mayroon tayo, kahit anuman ang katangian natin o anuman ang mga ginagawa natin, minahal pa rin tayo ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. God's unfailing love is unconditional. So God's unfailing love is not in what we do, but in His promises. Ang pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon ay hindi nakabase kung ano ang ginawa natin, sino tayo, anong mayroon tayo, kundi ito'y nakaugat sa Kanyang mga pangako. In Romans chapter 8, verse 38 hanggang verses 39, sabi ni Apostle Paul, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. So, tanungin ko po kayo, sino ba o ano ba ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kaya ba tayo mawalay sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng crisis na ating nararanasan ngayon? Ang COVID-19 virus ba ay enough na dahilan upang tayo ay mawala sa pag-ibig ng Diyos? No. In all these things, sabi ni Apostle Paul, we are more than conquerors. So walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maging ang crisis na nararanasan natin ngayon, maging ang mga problema na ating na-encounter sa kasalukuyang panahon. Ano man ang crisis na nararanasan natin, hindi ito sapat na dahilan upang tayo ay mawalay sa pag-ibig ng Diyos.
God's unconditional love manifested in action. God sent His Son. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon na ang kanyang pag-ibig na walang kondisyon ay kanyang pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang ginawa. Anong ginawa ng Diyos? John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Ito ay ang assurance. Ito ay ang katotohanan na ipinapaunawa sa atin ng ating Panginoon na minahal tayo ng Diyos. Minahal ng Diyos ang lahat ng tao. Minahal ng Diyos ang buong mundo sa kabila na hindi tayo karapat-dapat na ibigin. At ang patunay ng kanyang pag-ibig sa atin, He sent His only begotten Son. Ipinadala ng Diyos ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang bugtong na anak, upang sa pamamagitan ni Kristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating Panginoon. So no one can separate us from the love of God, because His love is unconditional. God loved us not because we manifested our love to Him, but because He first loved us. Una tayong inibig ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang anumang kondisyon. 1 John chapter 4 verse 19, "We love because He first loves us." Umibig tayo sa Diyos sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Mapalad tayo, mga kapatid at mga kaibigan. And the other one, God's unfailing love is immeasurable. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Hindi masusukat ang pag-ibig ng Diyos. So God's immeasurable love demonstrated in Christ's death for our sins. In Romans chapter 5 verse 8, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ang nagiging handog upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay namatay sa cross upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. God's immeasurable love is demonstrated, na ipakita, na ipahayag sa kanyang kamatayan sa ibabaw ng krus. God's immeasurable love lead us to be called children of God. Dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi masukat, ito ang nagdala sa atin upang tayo ay tatawaging mga anak ng Diyos. So dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi masukat, tinawag tayo na kanyang mga anak. In 1 John chapter 3 verse 1, sabi sa banal na kasulatan, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God." Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. The reason why the world does not know us is that it did not know our God. It did not know Him. Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang Kristo na ating tagapagligtas. Mapalad tayo, mga kapatid at mga kaibigan. And si Billy Graham, sabi ni Billy Graham, "The cross shows the seriousness of our sin, but it also shows us the immeasurable love of God." Ang cross ay naghahayag at nagpapakita kung paano tayo tinubos mula sa ating mga kasalanan. Ngunit ang cross ay nagpapaunawa sa atin, nagpapatunay sa atin na ang pag-ibig ng Diyos na hindi kayang sukatin, dito ipinapaunawa sa atin. Immeasurable love of God. And the other one, God's unfailing love is unchangeable. Ang pag-ibig ng Diyos, His unfailing love,
is unchangeable. Hindi nagbabago. Hindi lamang immeasurable, kundi hindi ito nagbabago. Alam niyo po, ang pag-ibig natin minsan nagbabago. May kondisyon. May mga kadahilanan bakit tayo nagmamahal or bakit nawawala ang pagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear. Very clear. Unchanging nature. Hindi nagbabago na katangian ng Diyos. Ayon sa Hebrews chapter 6, verse 17. Dahil ang Diyos ay makapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. At dito sa talatang binasa natin ay ipinapaunawa sa atin na kung saan ang nature ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. God's unchanging love showed when He set free His people from slavery from Egypt. Nang ang bansang Israel ay nagiging alipin sa Egypt, ang Diyos nagpakita ng kanyang habag at awa, ng kanyang pagmamahal, at ang pag-ibig na ito ay hindi nagbabago. So anong ginawa ng Diyos nang makita niya ang paghihirap ng bansang Israel sa Egypt? In Exodus chapter 3 verse 9 and 10, "And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them." Sabi ng Diyos. So now, inutusan niya si Moses, "Go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt." At ang sabi ni Moses kay Pharaoh, "Let my people go." Palayain mo ang aking bayan. Ito ay isang pagpapaunawa sa atin na sa kabila ng bansang Israel ay nagkakasala laban sa Diyos. They were slave in Egypt for more than 400 years. And after 400 years, sinugo ng Diyos, ipinadala ng Diyos si Moses upang ang bansang Israel ay magiging malaya mula sa slavery sa Egypt. At ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. God's unchanging love showed when He sent His Son to set us free from sin. Kung paano pinalaya ng Diyos ang bansang Israel mula sa slavery sa Egypt, ganun din po tayo sa panahon natin ngayon. Pinalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan ni Kristo, namatay sa ibabaw ng cross, nagkaroon tayo ng kalayaan mula sa pagiging alipin ng kasalanan. Nagiging alipin ang tao ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang kamatayan sa ibabaw ng cross, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pinangakuan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. In John chapter 3 verse 16, once again, ang sabi ng ating Panginoon, God so loved the world. For God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. In 1 John chapter 4 verse 9 and 10, sabi sa banal na kasulatan, this is how God showed His love among us. He sent His one and only begotten Son into the world. Ano ang purpose? That we might live through Him. Upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sabi sa banal na kasulatan. And this is love, not that we love God, in verse 10, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang magiging atoning sacrifice sa ating mga
kasalanan. Mapalad tayo sapagkat minahal tayo ng Diyos. And in Psalms chapter 136 verse 1, praise the Lord who is good. God's love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Ito'y isang pagpapatunay at pagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. And the other one, God's unfailing love taught us to love Him and others. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin upang mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang kapwa natin. Tatanungin ko po kayo, gaano ba natin kamahal ng Diyos? Paano ba natin pinapakita? Paano ba natin isinasagawa ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? We are commanded to love the Lord our God. Ang unang utos na ibinigay, ang Ten Commandments was sum up. Ito'y na-sum up sa dalawang utos. At ang unang utos ay, in Matthew chapter 22 verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Love the Lord your God. Kung tayo po'y tatanungin sa umagang ito, sino po ba sa atin na magsasabi na mahal natin ang Diyos? O mayroon bang magsasabi sa atin sa umagang ito na hindi natin mahal ang Diyos? Of course, kung hindi natin mahal ang Diyos, wala tayo dito sa loob ng church. Kung hindi natin mahal ang Diyos, hindi tayo nakikinig sa Kanyang mga salita. Kung hindi natin mahal ang Diyos, hindi natin siya sinasamba. Kung hindi natin mahal ang Diyos, hindi tayo nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi tayo nananalangin, hindi tayo umaasa at nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Dahil mahal natin ang Diyos, tayo'y sumasamba sa Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos, tayo'y lumalapit sa Kanya at umaasa na Siya ang dakilang Diyos at makapangyarihang Diyos na may kontrol sa buhay natin at may kontrol sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Especially sa panahon ng crisis. So dito ay pinapaunawa sa atin ng ating Panginoon kung gaano kahalaga ang pag-ibig na Kanyang ibinigay sa atin, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Na dahil sa pag-ibig na ito, natuto tayong mahalin ang Diyos na lumikha sa atin. Sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. So that's why, ang utos na mahalin natin ang Diyos ay hindi sapat na sasabihin natin. Hindi sapat na memorize natin ang talatang ito. Matthew chapter 22 verse 37. Sapagkat ang pinaka-importante sa lahat ay maisabuhay natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Love the Lord your God. What God asked of those who believe in Christ and receive His salvation is devoted love. Ito ang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Pag sinabi natin, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, ang nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon ay maunawaan natin na ang pag-ibig na nais ng Diyos na ibigay natin sa Kanya ay wholehearted love. Devoted love. Ang pag-ibig na walang anumang kondisyon. Mahalin natin ang Diyos higit sa anumang bagay. Mahalin natin ang Diyos na kung saan ito'y sumusunod sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan. Sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanyang mga salita. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay sinusunod ang mga kautusan ng Diyos. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay ginagawa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin sa buhay natin. Sapagkat yun ang tunay na kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos. Isabuhay, isagawa natin ang mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Our love for God must be a wholehearted and dominating love. A love inspired by His love for us, whereby He gave His Son for our sake. Binigay ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa atin. At nararapat lamang na ibalik din natin sa Kanya
ang pag-ibig, buong puso na pagmamahal. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, hindi half-hearted, hindi 1/4 ng puso natin, o pagmamahal natin, buong puso na ibibigay natin sa Diyos. Ito ang pagmamahal na hinahanap ng Diyos sa atin. We are commanded to love our neighbor as ourselves. Pangalawa, mahalin ang Diyos ng buong puso. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At ang pangalawang utos ng Diyos sa atin, we are commanded to love our neighbor as ourselves. And Matthew chapter 22 verse 39, sabi ng ating Panginoon Kristo, in the second commandment is this. Ang pangalawa, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang ating kapwa gaya sa sarili natin. So, ang pinakamahalaga na katanungan sa mga oras na ito ay kung paano natin ipakita ang pagmamahal natin sa kapwa natin. Paano natin ipakita na mahal natin ang kapwa natin gaya ng sarili natin. So, meaning to say, anumang bagay na masakit sa atin, masakit din sa kapwa natin. Anumang bagay na masama sa atin, masama din sa kapwa natin. Kapag sinaktan natin ang sarili natin, then para mong ito'y makikita ng kapwa natin na kung saan, anong ginawa natin sa sarili natin na masakit, masakit din sa iba. At kung anong masakit sa iba, masakit din sa atin. So that's why napaka-importante na maunawaan natin na ang pag-ibig sa kapwa natin ay dapat na ipapakita sa gawa. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Let's say, sa panahon ng crisis, dumanas tayo ng mahabang lockdown, ilang buwan tayo na nasa loob ng tahanan, ilang buwan tayo na ang ilan sa atin ay walang trabaho. Ngunit ang ilan sa atin, kahit tayo nasa bahay, tuloy ang ating income o tuloy ang ating sweldo. Nakita ba natin kung gaano ang hirap na pinagdadaanan ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin, na no work, no pay? Nakita ba natin ang hirap ng mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, na walang makain, walang may bigay sa pangangailangan ng pamilya dahil wala silang hanap buhay? Mga kapatid, mga kaibigan, dito natin maipapahayan ang tunay na pag-ibig sa kapwa natin. Ibahagi kung anong pagpapala mayroon tayo. To share our blessings. Ilan ba sa mga kapitbahay natin na walang makain na nag-share tayo? Ilan ba sa mga mahal natin sa buhay na walang-wala na sila at lumapit sa atin at pinagkalooban natin? Sa pamamagitan na ito, na ipapakita natin ang tunay na pagmamahal sa kapwa natin. Sapagkat hindi enough na sabihin natin, mahal natin ang kapwa natin, and yet, wala tayong ginagawa para sa kanila. Purihin ang Panginoon. People don't care how much you know until they know how much you care. Sabi ng Presidente ng Amerika, Theodore Roosevelt. So, ang kapwa natin o ang mga mahal natin sa buhay, ang kapitbahay natin, hindi nila concern kung sino tayo, anong mayroon tayo. Ang gustong maramdaman ng mga tao na nasa paligid natin, ang gustong maramdaman ng mga tao na nagmamahal sa atin ay kung paano natin ipakita, ipadama sa kanila ang ating pagmamahal. Again, people don't care how much you know until they know how much you care. Ang gustong maunawaan at makita ng kapwa natin ay kung paano natin na ipapakita ang ating pagmamahal sa kanila. And then, the last one, God's unfailing love assured us that He cared for us.
Ang tunay na pag-ibig ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng assurance na siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Tunay na may aaruga sa atin. God cared for us. He cared for us. Minsan iniisip natin sa panahon na tayo nakakaranas ng crisis, where is God? Sa panahon ng tao ay punong-puno ng crisis, bigat na bigat sa kanyang mga problema, ang tanong ng tao sa kanyang sarili, where is God? Nang nakakaranas ako ng ganitong crisis sa buhay. Ngunit kapatid, mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Our loving God cared for our spiritual life. Una, nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon na ang kanyang pagmamahal, ang kanyang loving care ay ipinakita niya sa pamagitan ng pag-provide ng ating spiritual na pangangailangan. He provided our spiritual life. Of course, balikan natin ang John chapter 3 verse 16. Minahal tayo ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ano ang purpose? Upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang sumampalataya, whoever believes in Him, shall not perish. Ano pangako ng Diyos? But have eternal life. Everlasting life. Sapagkat mahalaga sa Diyos ang ating buhay. Maging ang ating Panginoon Kristo, isa sa kanyang sinabi sa banal na kasulatan, ano ang mapapalan natin o ano ang mapapalan ng tao? What profit for a man if he gained the whole world and yet we lost our soul? Ano ang mapapalan ng isang tao na mapasa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundong ito? Mapasa atin ang lahat ng bagay sa mundong ito, ngunit ang ating kaluluwa ay mawalay sa Kanya. Mawawala sa Kanya. Hindi sapat ang kayamanan sa mundong ito upang bayaran tayo. Upang bayaran ang ating kaluluwa. So that's why si Kristo ang siyang ibinigay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mapalad tayo, mga kapatid at mga kaibigan. In 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Bakit? Bakit mahaba ang pasensya ng Diyos? Bakit hindi pa siya dumating? Maraming nagsasabi sa banal na kasulatan, bakit ang Diyos ay hindi pa dumarating? Kailan babalik ang Panginoong Hesukristo? Maging hanggang sa ngayon. Maraming nagtatanong, kailan pa kaya babalik ang Panginoong Hesukristo? Kailan kaya ang second coming? Mga kaibigan, naisipaunawa sa atin ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sapagkat ayaw ng Panginoong Hesukristo not wanting anyone to perish. Ayaw ng Diyos na mayroong mapapahamak, mayroong mawala sa Kanya, mayroong mapunta sa kapahamakan. But everyone to come to repentance. Nais ng ating Panginoon ng lahat ay makarating sa pagsisisi at makamtan natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon Kristo, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pamamagitan ng mga material na mga bagay, kundi mahalaga ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng ating Panginoon, ito ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Kung tayo kumakain materially, na mahalaga na tayo kakain din ng mga pagkain to nourish our spiritual life. Upang maging malusog tayo spiritually, kailangan kumain tayo. At ano ang pagkain na tinutukoy ng banal na kasulatan? Ito ay ang salita ng ating Panginoon. The words of God. Our loving God cared not only for our spiritual life, but also for our physical or material needs
in life. Concern ang ating Panginoon sa ating mga pangangailangan. In Matthew chapter 6, verse 31 and 32, Jesus said, "So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? And your heavenly Father knows that you need them." Alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Nakikita na ng ating Diyos ang ating pangangailangan. So anong kailangan natin? Sabi ng ating Panginoon Kristo, do not worry. Huwag tayong magulumihanan. Huwag tayo nakafocus sa mga material na mga bagay at magkaroon ng anumang worries tungkol sa mga material na pangangailangan. Sapagkat ang pangako sa atin ng ating Panginoon, lahat ng mga kailanganin natin, lahat ng mga pangangailangan natin, alam na ng ating Panginoon. In Matthew chapter 7, verse 7 hanggang 8, ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Ano ang kanyang pangako sa atin? Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened for you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And the one who knocks, the door will be opened. Ito ang pangako sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Sa halip na tayo ay nakafocus sa mga worries natin, nakafocus sa mga problems natin, nakafocus sa mga alalahanin natin sa buhay, magtiwala at umasa tayo sa ating Panginoon. At ang pangako niya sa atin, tayo humingi at tayo ay pagkalooban niya. Maghanap tayo at tayo makasusumpong. Kumatok tayo at ang pintuan ng langit ay bubuksan ng Diyos upang ibuhos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Ito'y pangako ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos at ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, especially sa mga material na pangangailangan natin. In Philippians chapter 4, verse 19, ito'y napagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. Anong pangako sa atin? Wika ni Apostol Pablo, "And my God will supply all your needs according to the riches in glory in Christ Jesus." My God will supply. Anong isusupply sa atin? Anong ang kanyang sinabi? All your needs. Lahat ng mga pangangailangan natin. Lahat. Pag sinabing lahat, banggitin mo at ibibigay sa iyo ng Panginoon. So anumang pangangailangan natin ayon sa pangako ng Diyos, ito'y ipagkaloob sa atin. Ngunit huwag nating kalimutan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Diyos, patuloy niyang ginagawa ang kanyang bahagi. Ang bahagi ng Diyos ay ang i-provide ano ang hinihingi natin. At ang part natin bilang tao ay ang humingi, maghanap, gumawa, at anumang bagay, anumang gawain na gagawin ng ating mga kamay, ito ay pagpalain ng ating Panginoon. At sa pamagitan ng ating mga kilos at gawa, sa pamagitan ng ating mga ginagawa, dito dadaloy ang pagpapala ng ating Panginoon. So that's why, huwag tayong nakaupo, huwag tayong naghihintay, sapagkat nais ng Diyos na maunawaan natin. Humingi, maghanap, kumatok, at dito dadaloy ang pagpapala ng ating Panginoon. Our loving God cared for our troubles in life. Ito yung problema sa kasalukuyang panahon. Ito ang nararanasan natin ngayon. Sa panahon ng pandemic na ito, halos lahat sa atin, halos buong mundo ay nakakaranas ng stress. Halos buong mundo ay nakakaranas ng iba't ibang problema sa buhay. So as what I've said, as what I've mentioned sa mga unang mensahe na ating pinag-aralan, may pag-aaral na ginawa na isa sa nagbigay ng matinding stress sa tao ay ang magkasakit, mamatayan,
At ang isa sa yung top 3, mawalan ng trabaho. Ilan sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho? Ilan ba sa atin ang nawalan ng trabaho? At ito ay mabigat na suliranin na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Ito'y nagbibigay ng matinding stress sa bawat isa sa atin. Ngunit ang pangako ng ating Panginoon, He cared for our troubles in life. He cared. Ano man ang nararanasan nating problema, nararanasan nating crisis, ang Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam ng Diyos ang hirap na dinadanas natin. And He cared. Whatever troubles we have in life, He cared. In Matthew chapter 11, verse 28, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, "Come to me, lumapit kayo sa akin, all of you who are weary and burdened." At anong pangako sa atin ng ating Panginoon? "And I will give you rest." Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ano ang panawagan ng ating Panginoon? Ang ating Panginoon Kristo, lumapit tayo sa Kanya. Come to me. Upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Upang maranasan natin na maalis ang anumang burden, anumang trouble sa buhay natin, lumapit tayo sa Kanya. In John chapter 14 verse 1, sabi ng ating Panginoon Kristo, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me." Wika ng Panginoon Kristo. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Do not let your hearts be troubled. Marami sa atin, troubled tayo. Marami sa atin, litong-lito tayo. Marami sa atin, negative tayo sa buhay natin. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, do not let your hearts be troubled. Magtiwala tayo sa Diyos. Sa ibang term, sumampalataya tayo sa Diyos. And in James chapter 5 verse 13, ang wika ni James, is any one among you in trouble? Mayroon bang nagugulumihanan sa inyo? Anong kailangan gawin? Let them pray. Let them pray. Is anyone happy? He should sing songs of praise. Mga kaibigan, sa panahon ng crisis, nais ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Lumuhod tayo. Lumuhod tayo sa harap ng Diyos. Manalangin tayo. Hingin natin sa Kanya ang mga bagay na nais natin. At ang pangako ng Diyos sa atin, bago pa man natin sabihin ang mga bagay na ito, alam na ito ng Diyos. Ngunit dito natitest ang ating pananampalataya. Dito natitest ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Dito natitest ang ating katatagan na magtiwala at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pray and pray. And in 1 Peter chapter 5 verse 7, isa sa napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon, wika ni Apostol Pedro, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ilagak natin ang lahat ng kabalisahan natin sa Kanya sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa atin. He cares for you. Mga kapatid, mga kaibigan, sa panahon na ang feeling natin, wala nang nagmamalasakit sa atin. Sa panahon na ang feeling natin, wala nang nagmamahal sa atin. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Mayroong dakilang Diyos na handang tumulong sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lamang natin ay ang lumapit sa Kanya. In Hebrews chapter 13 verse 5, ito'y napagandang pangako sa atin ng Panginoon. Never will I leave you, never will I forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos sa atin na kailangan nating paghawakan, kailangan nating isapuso, isabuhay ang mga promises na ito. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ito'y pangako sa atin
ng ating Panginoon. Sa panahon ng crisis, umasa tayo at magtiwala sa Diyos. To end, God's unfailing love is eternal. Walang katapusan, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God's unfailing love is unconditional. Minahal tayo ng Diyos nang walang anumang kondisyon. Tayo kapag nagmahal tayo, may kondisyon. Tayo kapag umibig tayo, may dahilan. Ngunit ang Diyos, minahal tayo na walang anumang kondisyon. Sapagkat ganun kalaki, ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God's love is immeasurable. Hindi kayang sukhatin. Walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos. And the other one, God's unfailing love is unchangeable love. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito nagbabago. God's unfailing love taught us to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And God's unfailing love taught us to love our neighbors. God's unfailing love taught us to love other people. Mahalin natin ang Diyos. Ipakita natin sa gawa ang pag-ibig natin sa Diyos. Ipakita natin sa gawa ang pag-ibig natin sa kapwa natin. Ipakita natin sa ating actions na mahal natin ang kapwa natin. And the last one, God's unfailing love assured us that God truly cared for us. Kapatid at kaibigan, tunay na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Tunay na ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Tunay na ang Diyos, He cared for our spiritual life, He cared for our material needs, and He cared for our troubles in life. So, ang kailangan lamang natin gawin ay ang umasa at magtiwala sa ating Panginoon. To end, Psalms chapter 136 verse 1 hanggang verses 3. Praise the Lord, He is good. His love never fails. Praise the God of all gods. God's love never fails. Praise the Lord of lords. God's love never fails. Kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. And God's love never fails. Tayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Tayo manalangin. Tunay na pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita na siyang patuloy na naihayag. Ang mga salita mo, Diyos, ay tunay na nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagbibigay sa amin ng katotohanan, lalo na sa iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na iyong ipinadama sa amin, lalo na sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyong bugtong na anak upang sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, lalo na sa panahon ng crisis. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa bahagi ng dulang ng Panginoon at nais ko pong basahin sa inyo ang nakasulat sa aklat ni Mateo at ganito po ang nakasulat. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila
na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita at samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay sama-samang lumapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, salamat Panginoon sa biyaya na ibinigay mo sa amin na kami Panginoon ay narito at nananatili sa pag-ibig mo. Salamat Panginoon sa iyong bugtong na anak na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat sa kanyang dugo na nabuhos doon sa krus. Salamat sa kanyang kamatayan na pinasan niya ang bigat ng aming mga kasalanan upang wag na kaming mamuhay sa pagkakasala, kundi mamuhay kami ayon sa iyong kalooban. Salamat Panginoon sa pagliligtas na kanyang ginawa para sa amin. Alam namin, O Diyos, na ito ay hindi namin matutumbasan ng kahit ano pang bagay dito sa mundo. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil iniligtas mo kami sa tiyak na kapahamakan. Inagaw mo kami sa kamay ng diablo upang makasama sa paghahari ng aming Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat sa kanyang pagtatagumpay doon sa krus laban sa kamatayan. Salamat Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa pagkakataon na to mga kapatid, tayo naman ay dadako sa ating offerings. Alam ko na lahat tayo ay medyo low in spirit when it comes to finances, sa nangyayari sa ating kapaligiran. Pero take heart, brothers and sisters, dahil ang Panginoon ay hindi naman nagpapabaya sa atin. He is always there. Siya ang ating great provider.
Siya ang nagbigay sa atin ng lahat. At magpapatuloy ito habang tayo ay magiging tapat sa Kanya. Mababasa natin sa Luke 21, kagaya ng isang balo. Ganito po ang sinasabi sa Luke 21. While Jesus was in the temple, He watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Then a poor widow came by and dropped in 2 small coins. I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them, for they have given a tiny part of their surplus. But she, poor as she is, has given everything she has. Ganun po ang nakita ng Panginoong Hesus. Ibinigay po ng isang balo kung ano man ang natira na sa Kanya. Hindi na po niya inisip na doon sa 2 small coins, makakabili pa siya dapat ng kanyang maaaring huling hapunan, maaaring huling pagkain na nga niya. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, kahit ano mangyari, nalalaman niya na ang Diyos ay hindi magpapabaya sa kanya. Ganon din po ang inaasam natin ngayon. Totoo po na sa pagkakataong na ito, lahat po tayo ay dumaranas. Ngunit kung lahat po ay magbibigay hindi lamang sa pananalapi, kung magbibigay siya ng lahat ng kanyang panahon ayon sa kanyang puso na nararapat na ialay sa Diyos, yun po ang inaasam ng ating Panginoon. We give freely, we give humbly, we give everything to God, because God has given us first His beloved Son. Father God, we come before you. We humble ourselves before you, Lord God. For many of us who could not give willfully, freely, because we lack, but we give our hearts to you. We give our lives to you in service to you, not only in gratitude, O Lord, but because we love you. That love that endures in our hearts, Lord God, I pray that you would accept it. You would see through it, Lord God. But for all our brothers and sisters who have something, I pray that they would not hold on to it. They should give for the service of your church. Hindi po ito para sa anumang bagay, kundi ito ay sa pagpapalago ng iyong panambahan para ipalaganap ang mabuting salita at ang diwa ng Panginoong Hesus, na siya ay pumarito upang ibigay ang kanyang buong sarili at hindi siya nagtira para sa kanya. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal. At ito po ang aming alay sa iyo. Naway hindi mo ito. Naway ito'y hindi nyo isa-isang tabi. Bagkus ay bigyan nyo ito ng pagpapahalaga. Wala man kaming maibigay ng mas labis, kundi kung ano lang ang nararapat, kung ano ang nilalaman ng aming puso. Yun po ang aming alay sa inyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, I receive your mercy. Hey, I receive your grace. Hey, I will dance forever, Lord. Para po sa ating pagtatapos, muli po natin purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Awitin po natin ang tunay na Diyos.
katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kalwalhatian mo. Mga kapatid, sa atin pong pagtatapos sa umaga pong ito, muli nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Samahan ninyo ako sa atin pong panalangin. Ama, kami ay lubos na nagpapasalamat. Amin pong naidaos, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito, na bagamat kami po ay magkakalayo, ay naisagawa pa rin namin, Panginoon, ang aming mga pagsamba sa mga bahay-bahay. Nawa, Panginoon, ang amin pong ginawa ay tunay na kayo ay nalugod sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe na aming napakinggan sa pamamagitan po ng inyong ministro. Nawa, Panginoon, ito po ay makapagpapalakas sa aming mga buhay espiritual, na bagamat kami, Panginoon, ay dumadaan sa isang napakaigpit na pagsubok. Nandyan, Panginoon, ang pag-asa na amin pong napakinggan mula sa inyong mga banal na salita. Aming hiling, Panginoon, na kayo ang patuloy na magpalakas sa aming mga pananampalataya. Gamitin din ninyo kami upang encourage namin ang mga iba naming mga kapatid
lalong-lalo na, Panginoon, ang mga dumadaan sa napakaigpit na mga pagsubok. Hiniling namin na patuloy niyong ipagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang mga may karamdaman, Panginoon. Hiniling namin na kayo po ang siyang magbalik ng kanilang dating kalakasan. Yes, Lord God, nawa, sa amin pong pagtatapos, ang pag-asa na nanggagaling sa inyo ay mananatili sa puso ng bawat isa. Ang aming pananampalataya at ganoon na rin ang pag-ibig namin sa isa't isa na nagmula, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. At amin pong tatanggapin ang pagpapala na manggagaling sa inyo. Gamitin ninyo ang inyong maliit na lingkod bilang siyang instrumento po lamang. Ang biyaya ng ating Diyos Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy na pag-iingat ng Banal na Espiritu ay laging sumasa atin ngayon at magpakailanman. Siya nawa.